darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my I'm not my Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your. Kaunawaan. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat ng biyaya na nasundal pa ng ibang biyaya. Mga awit 11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na sapagkat sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay na may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Na nagtuturo sa atin matapos habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Ephesians 5:15-17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag maging mga hangal, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano yung Job 28:28. At sa tao.
Okay, at sa tao ay sinabi niya, narito, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. John 1:16. Mula sa kanyang kapuspusan ay nakatanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Titus 2, verse 11 to 13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na matapos itakwil, ay na nagtuturo na matapos itakwil ang kasamaan at ang makamundong pagnanasa, ay dapat tayo mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Ephesians 5 verse 15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, na hindi gaya ng isang hanggang, kundi ng marunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay. Layana naman. Sige, kayo Yana. Gab. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat, biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Titus 2 verses 15 to 17. Ay, ano ba? 11 to 13. Ay, 11 to 13. At nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Cristo. Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay, sige. Bukas na lang po ulit yung iba. So, 4:39 na, no? Okay, so good afternoon. Hello sa mga nandyan. Diyan lang kayo. Okay, pati po sa online. Hello, good afternoon. So, magpapatuloy tayo, no, sa pag-aaral natin. So, let's open our Bible sa Matthew chapter 4. Nasa verse 5 na po tayo. So, ayun, paalala po no, kahapon, we learned na kung gaano po ka importante
na lagi po tayong nag-aaral ng salita at maging maingat sa mga ginagawa or sinusunod natin. Yun nga po, maaaring meron po tayong mga bagay na naisip natin sa ating sarili. Minsan may mga, ito po no, sa mga decision making din, no? Minsan may mga bagay tayo na naiisip natin na ito naman siguro yung mas magandang gawin. Be careful on that kasi ayun nga, gaya po ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Wala namang mali na ginawa niyang gawin niyang tinapay yung bato. Pero still, wala pong direction, wala pong utos, wala pong, kumbaga, walang, yun nga, hindi naman yun iniutos no ng Panginoon sa kanya. So, hindi niya yun ginawa. So, yun din po, sana, maunawaan natin yun. Lalo na po sa mga nangyayari sa buhay natin. Minsan, naisip natin, ito na lang gagawin ko kasi ito yung mas madali. Be careful on that kasi makaka-apekto siya sa buhay natin for the rest of our lives. It will affect us. Basahin niyo po yung Old Testament, lalo na po yung mga naging desisyon ng mga hari. So kasi right now, nasa 2 Kings na ako and 2 Chronicles, nababasa ko yung mga nangyari no, sa mga hari. Gumawa sila ng mga desisyon apart from the Word of God. So naka-apekto talaga sa kingdom nila, naka-apekto sa pamumuhay nila. Pati po yung mga tinatawag natin ng mga hari na sumunod sa Panginoon, pero later on sa kanilang mga buhay ay gumawa sila ng kasalanan. Yes, by the grace of God, sila in-honor pa rin, pero ayun, hindi nawala yung consequence. Nandun pa rin yung yung resulta ng kasalanan ginawa nila. So, ayun, sa bawat isa po na may mga nangyayari sa buhay natin, especially decision making, be careful po. Huwag po kayong padalos-dalos. Kasi ito na lang, okay lang, ganito na lang. Let us seek kung ano po yung ng Panginoon. Hindi pa nga tayo nakakapag-pray, hindi pa tayo magdidesisyon na agad tayo. So, wag po ganon, no? Our lives must be, sabi nga ng Panginoong Jesus in verse 4, ang tao ay nabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin po nun, hindi lamang po yun yung aral ka ng Bible, basa ka ng Bible. Hindi. Ang ibig sabihin po nito is namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng verse 4. Okay? So, let's be careful on our decision. Always seek. Pag-pray mo. No? Ipag-pray po natin. Huwag po tayong gagawa agad ng action. Again, it will affect our lives. No? Imbis na may mas magaan na paraan ng Panginoon. Pero gumagawa tayong decision kaagad, it's possible na mabibigatan tayo, no? Sa ganung So sana yun po, meron tayong church, meron po tayong church. I hope and pray na ma-establish na rin po sa atin yung salitang church. Ang ibig ko pong sabihin, let us always consider na meron tayong brothers and sisters. Lagi po nating isipin na meron tayong church leaders na pwede nating mapuntahan, lalo na sa mga desisyon na gagawin natin. Yun po, no? Yun po yung kahalagahan ng church din. Huwag niyo po isipin na although siguro hindi ko pa na-establish yung ganong tawag dyan. Ito lang, self ko lang po to. I-share ko lang po sa inyo. Self-evaluation ko lang din. Minsan naisip ko talaga, ano kayang tingin nila sa akin? Parang gano'n, ano tingin nila sa akin? Kasi nakikita ko kasi yun nga, lalo na yung sa mga, for example, sila John MacArthur, si Alistair Begg, di ba?
kung sino yung nakakilala kay Alistair Begg, di ba may issue siya. Bakit? Dahil yun sa pagbibigay niya ng counsel. Ibig sabihin, pagbibigay ng advice. Kasi bilang mga pastor po, one of the thing na ginagawa ng mga pastor is i-accommodate yung mga nasa church na if ever meron silang mga desisyon na gagawin, meron silang mga tanong, pupunta dun sa office ng pastor and makikipag-usap, ano ba yung dapat namin gawin bago sila gumawa ng desisyon. Isa po yun kasi sa gawain ng pastor. Okay? So, ayun, naisip ko lang din siguro kaya nakakagawa sila ng desisyon kaagad without my bago na hindi ako kinakausap, kasi siguro hindi ganun pa na-establish yung si Kuya Rael yung parang ginagamit ng Panginoon upang gabayan kami. So, I don't know, dapat siguro hindi ko to sinabi pero nasabi ko na sa inyo. Pero yan, sa akin po, self-evaluation. Pero ito lang ang gusto kong i-share, no? Kasi walang ibang magsasabi eh. Although gusto ko siyang ituro sa bawat isa. Pero minsan inisip ko, baka isipin nyo, inaano mo lang Rael yung sarili mo. Hindi. Kasi inisip ko naman, wala kasing ibang magsasabi sa inyo eh. Pero I will tell you na as a church, ganun po yung meron po tayong tinatawag na mga pastor, tinatawag na mga leaders or elders para sila yung pagtanungan natin lalo na sa mga decision making. Ganun po yun. Ganun po talaga dapat yun nag-work ang isang church. Kasi nga, parang isipin nyo sa family, di ba, ang anak, bago gumawa ng desisyon, sino tinatanong? Mga magulang. Kaya lang sa society natin ngayon, ayun nga, puro nakasinungalingan, kaya yung mga anak, gumagawa na ng desisyon, gumagawa na ng mga bagay, and then kapag may pag nandun na yung prutas, nung maling desisyon na ginawa, dun pa lang magsasabi sa mga magulang. You see? Baliktad, di ba? Kaya ang ending, nanay, tatay, buntis na po ako. You see? Pero kung tatanong mo na sila sa tatay, nanay nila, Mama, Papa, pwede kami mag-ano ng boyfriend ko? Siyempre, sasabihin ng tatay na, hindi kayo kasal. So, di ba, ma-avoid yung ganong bagay. Kaya lang, ang nangyayari sa society, hindi na tinitingnan yung authority ng parents sa family. You see? Ganon din po. Sana hindi ganon lang mangyari sa church din natin. Kasi meron din pong mga inatasan na mga magiging guide or leaders, kumbaga. That's one of their tasks. Hindi lang po kami puro preach. No? Pero one of our tasks is to guide the flock. No? Sa desisyon, hindi lang ingatan kayo mula sa mga false teachers, false teachings. Hindi lang po para bigyan kayo ng mga information or mga katuruan, doktrina, but also yung mga personal dealings sa buhay. So, ito lang, kung meron man po kayong mga idulog nyo po kay Tulfo. Hindi. Kung meron po kayong mga let's talk under the authority na meron ang Panginoon over us through His Word. Ayun, yun lang po yung gusto kong i-share. Wala kayong magagawa. Ako yung naatasan pa. Wala pa tayong ibang elder. So, for now, ako lang po muna. Pero yun po kasi talaga dapat. No? Biblical po yan. Anyway, so napasok ko po yan kasi sa verse 4 sa review. No? So, ayun, yun, ko lang din, minsan, ayun, si Ate Arshan usually nakikipag-usap yan sa akin sa ganito, ganyan. So yun, yung parang ganun po ba, no? Maganda po yun para nabibigyan ng bago gumawa. So, ayun po, kung may decision kayo, no, Kuya Rael, may maganda doon ba? Pwede ko ba ligawan? So, kausapin mo muna ako para mag-guide kita, no? So, tatanungin kita, ilang taong ka na ba? Wag muna, bata. Diba? Yung mga tatay, nanay naman, yan, makakatulong natin yan. Diba? Makakatulong natin yan. Kasi they also have experience na, lalo na ngayon, nag-aaral na ng salita ng Panginoon yung mga tatay natin. So, makakatulong natin sila sa decision making. So, yun lang po. Always remember, we are family.
Pamilya po tayo. So let's help one another. Okay? So yun lang po, no? Verse 5 na po tayo. Ayan, verse 5. So basahin natin yung 5 tsaka 6. Okay, 5 tsaka 6, no? Ako na lang po magbabasa, no? Pero ayun po, sa pagbabasa ka po nito, let us humble ourselves, no, kay sa before the Lord, kasi babasahin natin yung salita niya. Always, kumbaga gusto ko po ipaano sa inyo, we must have a deep respect, no, sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. So basahin ko po para sa inyo verse 5 and 6. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masakta ng iyong paa sa isang bato. So yan po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay magpatuloy sa panalangin. Let us pray. Panginoon namin, ikaw ang hari ng mga hukbo. Ikaw ang nagtatag ng mga kaharian at sumira sa mga kaharian. Ikaw ang mayakda ng lakad ng bawat isa. Ikaw po ang mayakda ng pamumuhay ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil ikaw po ang soberanya sa lahat. At kami po ay lumalapit sa iyo sa pamagitan ng iyong antanging anak na si Jesus. O Diyos, kami po ay iyong turuan, kami po ay iyong gabayan, at hindi lamang po sa intelektual na pagkakaalam, but ang bawat salita mo po ay maging tunay sa aming mga buhay, na siyang aming iingatan sa aming mga puso, upang kami ay hindi magkasala, pagkos patuloy lamang na lumakad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa iyong Espiritu, ikaw ay magturo sa amin. Ikaw ang magpaliwanag sa aming mga isipan patungkol sa mga espiritual na bagay, patungkol sa iyong kautusan, patungkol sa iyong salita. At itong lahat ng ito ay para po sa ikapupuri ng iyong kaluwalhatian. Salamat o Diyos sa biyaya ng puso na may kagalakan, kasabikan, na matuto mula sa iyo sa pamagitan ng iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so balik po tayo sa verse 5. So ito na po yung pangalawang temptation na na-record. So tandaan po natin, hindi lang 3 beses, maraming beses over the period of 40 days, maraming pong beses na tinukso ng dyablo ang ating Panginoong Jesus. So ito yung second sa record ni Matthew. Kasi nga sabi ko po kahapon, kay Lucas naman, magkaiba yung order. So, sabi dyan, pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo. So, short question lang po. Ano po yung banal na lungsod? Saan yung banal na lungsod? Jerusalem. Okay, banal na lungsod, Holy City, that is Jerusalem. Okay? Banal na lungsod po yan. At inilagay siya sa taluktok ng templo. So yung templo po na ito, yun po yung templo na kung saan po sinasamba po ang Panginoon, inihahandog po yung mga handog. So yun yung temple. Now, taluktok ng templo, meron pong information kung gaano po kataas ito, no? Pero hindi ko na masyadong hindi ko na masyadong binigyan ng pansin yung height niya. Basta mataas po to. Na kapag tumalon ka, wasak-wasak talaga yung katawan mo. Parang ganon. Yun na lang po isipin natin. Okay? Now, ito na po yung temptation. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. So kahapon
atin po napag-alaman na ito po ay mula po saan? Saan kasulatan nito? Mga awit, Mga Awit, chapter 21. Okay. Mga 11 to Awit, 12. chapter 91, 11 to 12. So, binasa nyo po ba yung Psalm 91, 11 to, yung buo? Binasa nyo po ba? Okay. Sige po. So, ngayon, since binanggit ito ng Diablo, specifically verses 11 at saka 12, so, tanong ko po sa inyo, pareho po ba yung pagkakagamit sa Psalm 91 at ang pagkakagamit ng Diablo sa talatang ito? Pareho po ba? Ano po yung context ng Psalm 91? Sino po yung nakakaalam dito? Yung context ng Psalm 91. Bakit yun yung sinasabi sa Psalm 91? Okay, ganito muna. Ano po yung sa Psalm 91? Ano yung parang core message ng Psalm 91 po? Saan patungkol po yung Psalm 91? Pag-iingat sa kanyang mga anak ng Diyos. Okay, pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak or kanyang bayan, no? So yun po yung sa Psalm 91, paghahayag na ang Panginoon ang siyang nag-iingat at ang siyang security kumbaga ng kanyang bayan. So yun po yung konteksto po ng Psalm 91. Okay. So in that case, ito po ba ay katulad ng pagkagamit ng Diablo sa Matthew 4 verse 6? Katulad po ba? Okay, tanungin ko muna kayo. Ano ba yung tinutukoy dito ng Diablo? I mean, anong ibig sabihin ng Diablo dito sa verse 6? Ano yung ibig niya pong sabihin? Para ma-compare natin. Sabi ni Daddy, Psalm 91 ay patungkol sa paghahayag na ang Panginoon ang siyang security, nag-iingat, no? Sa kanyang bayan. So, verse 6 naman dito sa Matthew 4, anong tinutukoy dito ng Diablo? Anong ibig niyang sabihin sa kanyang sinasabi? Salin niyo yung verse 5 para ma-gets niyo po ano yung sinasabi ng Diablo. Hindi. Kasi parang inaano dito ng Diablo na yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Sabi. Kaya basahin ko muna ulit. Asan ngayon? Ano ba? Matthew? Okay. Therefore, Ayun. 5. Teka lang. Ulit. I mean, paano ginamit ni Satanas yung verse sa sinasabi niya dito sa pangalawang temptation? Ano ba yung ibig niya sabihin? Literal na ibig niya sabihin. Mababasa niya, di ba? Verse 5 and 6. Ano ba pinapagawa niya sa Panginoong Jesus? Kumbaga, pag pinapatalon niya ang Panginoong Yesus, tapos, the moment na pagtalon niya, yun nga na meron kagad may mag-iingat. Kumbaga, may sasalo o may para hindi siya masaktan sa isang bato. So, yun. Okay, tama yon. So, ang nakikita niyo po dito sa verse 5 and 6,
sinasabi ng Diablo, tumalong ka. Okay? Kasi kapag tumalon ka, sabi sa salita, or ayon sa nasusulat, siya ay mag-uutos ng kanyang mga anghel tungkol sa iyo. At aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ng iyong paa sa isang bato. Ibig sabihin, ang inaano dito ng Diablo is that tumalon ka kasi sabi naman sa salita ng Diyos, iingatan ka niya, tapos ano yung kanila, parang alalayan kanila para hindi ka maano sa bato. Yun ang pinapakita dito ng Diablo. So very clear naman po 'yun, 'di ba? So you see, ibig sabihin, very literal yung pagkagamit po ni Satanas dito sa verse na Psalm 91:11 to 12. Okay. Now ngayon, punta tayo sa Psalm 91. Ganun po ba ang sinasabi? 'Di ba? Yung po bang sinasabi, yung bang ibig kahulugan nun, na kapag tumalong ka, He will command His angels to guard you in all your ways. Yung po bang ibig sabihin niya doon? Para mas magets niyo po, basahin niyo yung sa Psalm 91 simula verse 9. Para magets niyo yung ano. Sige, i-open ko yung Psalm dito sana para makita ng mga manonood. So, simula verse 9, ano po yung sinasabi? 9 to 12 po, anong ibig sabihin? Okay, basahin ko po ha. Simula verse 9. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasamang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tolda mo, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato ay matisod ang iyong paa. So ito ba ay patungkol sa pagtalon? And then, iingatan ka ng mga anghel? Or ano pong ibig sabihin nun? At itong sa mga awit, yun yung assurance na sa iyong mga lakad, ikaw iingatan. Pero kung sasadyain mo, kasi ang Diablo, pasadya yung pinapagawa. Diba? Literal lang. Tumalong ka. Diba? Sa lakad ba ni Jesus? Sa lakad natin, tatalon ba tayo na ganun? Ayun ba? Diba? Kasi ang panunukso yun sa Diablo eh. Diba? Okay. Pag sinadya mo, ginusto mo yun. Kumbaga, ang inaano ng Diablo, ang isang purpose ng Diablo is masaktan ka. Kaya ka pinapatalon. Mm-hmm. Yes. So,
Yes, tama po yun. Kasi ang ginagawa po dito ng Diablo, yun nga, kumbaga, sasadyain mo. Diba? Sasadyain mo. Then tumalong ka, and then sabi niya, kasi sabi naman sa kasulatan, darating yung anghel at iingatan ka, no? Again, basta ang pinapakita kasi dito ng Diablo, pag nasa ere ka na, may mga anghel na pupunta. Tapos, hahawakan ka nila para hindi ka sa lupa. Okay. So, kung pupunta naman tayo sa Psalm 91, medyo ganito po kasi, no? Kaya ganito kahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung Psalm 91 po, kung titingnan nyo po sa pagsusulat ng Old Testament, ang Psalm 91 ay sinulat po sa panahon na nagsusulat din po si Moses ng Deuteronomy. Okay? Ang Deuteronomy is the last book ng Pentateuch or ng yung first five na libro sa Old Testament. Now, alam niyo po ba anong nangyayari sa Deuteronomy? Alam niyo po ba bakit sinulat yun ni Moses? Sige, sino nakakaalam? You see, ito, sinasabi ko po ito sa inyo para may pakita gaano kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinasabi kong pagbabasa, hindi yung parang malalim na pag-aaral, but reading lang talaga, reading. Ganito ang halaga nito, para maintindihan nyo yung Psalm 91. Again, anong purpose ng Deuteronomy? Bakit sinusulat ito ni Moses? Sino may alam? Ano nga yun? Kasi nakikipagtalo sa kanya ibang mga Israelites na may isang example, yun yung parang kawalan ng tubig. No? Kini-question nila si Moses na asan ang Panginoon? Kumbaga parang ganun ba? Andito ba siya? Bakit tayo bakit nangyayari sa atin to na walang tubig, walang mga ganun ba? Okay. Bale, ang sagot ni Daddy is yung testing, no? Yung sasagot na po ng Panginoong Jesus, yung answer na po yan ni Jesus Christ. Yes, tama po yun. Actually, yun yung temptation yung itetest mo si Lord Okay, yun po yung temptation. Kaya lang ginagawa muna natin, ini-examine muna natin paano nililinlang ng Satanas ang Panginoong Jesus. And so, ini-examine natin siya. So, thank you, Dad. No? Pero mamaya, magagamit natin yun. So, balikan ko lang muna yung Deuteronomy. Again, Psalm 91 ay isulat po siya sa panahon na sinusulat din ni Moses yung Deuteronomy. And then, so itatanong, para magets natin yung Psalm 91, ano yung dahilan bakit sinulat ni Moses yung Deuteronomy? Ang dahilan po kasi, kung babasahin niyo po yung Biblia, yung Old Testament to be specifically, sinulat po ni Moses yung Deuteronomy kasi inutusan siya ng Panginoon. And yun kasi yung parang summary and dagdag, kumbaga inulit ng Panginoon yung mga kautusan na sinabi niya kay Moses mula sa Leviticus hanggang sa Numbers. Diba? Genesis, the beginning. Exodus, ayun na yung pag-alis ng Israel sa Ehipto. Diba? And then sa Exodus, mababasa natin doon yung nandun na sila nagstay sa Mount Sinai, ibinaba na yung Ten Commandments, doon na nagsimula yung pagsasabi ng mga commandments ng Panginoon. Patuloy po yun saan? Anong sunod ng Exodus? Leviticus. Okay? Patuloy pa din po yun sa Numbers. And then, sa Deuteronomy naman, parang summary siya. Yun yung Deuteronomy. Kaya, pag nagbabasa kayo ngayon, makikita nyo yung mga sinabi sa Exodus, Numbers, Leviticus, Numbers, nandun din sa Deuteronomy. Okay? Kaya lang, ang Deuteronomy, kung babasahin nyo sa ending ng Deuteronomy, sinabi po ni Moses, ito ay sinulat ko para sundin ninyo para maging maingat kayo sa pagpasok nyo
sa promised land. Kasi Deuteronomy, anong sunod ng Deuteronomy? Joshua, di ba? Joshua is siya na po yung ginamit ng Panginoon para gabayan ng Israel pagpasok sa promised land. You see? So, dito nyo makikita, ito namang Psalm 91, sinulat siya at the same time, sa pagsusulat, actually sa ending na ng Deuteronomy, nasulat din yung Psalm 91 eh. Bakit? At bakit ganito yung message ng Psalm 91? Di ba? About sa ikaw, Panginoon, na mag-iingat sa amin. Kasi nga, they are about to go to conquer the Canaan. You see? And then dito, parang sumasamba sila sa Panginoon. Lord, ikaw ang aming mag-iingat sa amin. Ikaw yung ano. Kaya ganito yung mga sinasabi sa Psalm 91. You see the importance of reading kasi hindi nyo maintindihan yung Psalms. Ito wag nyo babasahin yung Psalms kung hindi nyo binasa yung Genesis hanggang sabihin natin 1 Kings and 2 Samuel. Wag nyo babasahin yung Psalms pag hindi nyo nabasa yung Genesis to 2 Samuel. Kasi hindi nyo magigets yung Psalms kung hindi nyo alam yung story. Kasi yung Psalms po, related siya doon sa story na nangyayari doon sa babasahin nyo. Kaya ako po I realize, wow, napakaganda ng Psalms. Kasi nga nabasa ko na yung mula yung sa sinabi ko kanina. Okay? Naintindihan nyo na po yung Psalm 91. Yan po yung purpose. Now, kung mapapansin nyo dito, sa verse 11, lalo na sa verse 11, for he will command his angels, English, 11, especially sa verse 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Now, ganito po yung kagandahan. Kasi ito pong sa Psalm, sinulat itong verse 11 kasi merong pinaguhugutan po ito. Okay? Parang tayo, di ba, kapag tinabay dito mahilig mag-compose ng kanta or mag-compose ng poem, ng mga poem. Di ba kapag nag-compose tayo ng something, may pinaghugutan tayo sa mga nangyari. Di ba? Actually, itong verse 11 po, may pinaghugutan din po ito. And ano yung pinaghugutan ito? Sinabi rin po ito ng Panginoon. Ano to? Mababasa natin yan. Let's go, buksan natin Exodus 23, verse 20. Para mas maintindihan natin, ano bang ibig sabihin ng mga awit dito sa verse 11? Exodus 23, chapter 23, verse 20. Diyan na kayo? Diyan na? Okay na, na-open nyo na? Okay na po. Okay na. O, sige. Okay tingnan nyo kung gaano ka-similar itong Psalm 91:11 sa Exodus 23:20. Aking isinusugo ang isang anghel sa unahan mo upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. You see? And ulitin ko po, sinulat po yung Psalm 91 during the time na malapit na silang pumunta sa Promised Land, sa dakong inihanda ng Panginoon. And ito pong Exodus 23, isinulat po ito at the same yung mga panahon na nangyayari ito. Naintindihan niyo po yon? So, kumbaga within the 40 years, yung nangyari sa Exodus, yung isinulat ng mga kautusan sa Leviticus, Numbers at Deuteronomy, lahat ng iyon nangyari po yun sa 40 years na nasa ilang po ang Israel. Naintindihan niyo po yun? So kaya yung mga awit na nagsulat ng Psalm 91, ang naging reference niya, ang naging kumbaga hugot niya is mga sinulat na kautusan din ng Panginoon or mga patotoo ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba itong verse 23, chapter 23:20, patotoo to ng Panginoon . Ano yung patotoo? Testimony. Di ba?
testimony to na po, aking isinugo ang isang anghel sa unahan mo. Okay? Upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda. So, itong nagsusulat ng Psalm 91, habang sumasamba sa Panginoon, in his mind, pupunta na sila sa promised land, and then inaalala nila yung promise ni Lord, dinedeclare nila kung sino si Lord sa kanila, and then, yun nga, inaalala yung promise ni Lord, yung mga testimony ni Lord. So, isa sa mga bagay na naalala is this, Exodus 23:20, na siya ang magsusugo ng anghel sa unahan para gabayan kami. And so, nasabi niya to sa Psalm 91, verse 11. Nagigets niya po yung parang nangyayari dito? You see how, di ba nakita niyo yun, gaano ka-konektado yung salita ng Panginoon. And gaano kaganda ang mga awit, kasi nga, mga awit is awit. Awit, kumbaga pagsamba sa Panginoon, pag-declare kung sino siya, and then ang hugot nun, yung mga nangyayari. You see, kaya nga, again and again, kaya nga, sana ma-encourage kayo ngayon, kung gaano kahalaga ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung reading po na ginagawa natin, very, very important po yan. Okay? Do not take it very, very light. Okay? Magbasa po kayo. So, basahin nyo. Habang may free time kayo, basahin nyo. Huwag na kayo mag-Facebook. Okay lang mag-Facebook sandali. Pagkatapos, basa na agad. No? Okay? So, nagigets nyo na po. So, ibig sabihin dito na ang isang anghel ay isusugo ng Panginoon sa unahan mo, yun nga, pag-iingat sa daan, ibig sabihin, para mapunta or makapunta ka sa kung ano yung ipinangako ng Panginoon. Okay? Kaya nga, di ba, balik tayo sa Psalm 91. Anong sabi niya? Walang, di ba, sa verse 9? Sabi ko nga, simulan niyo sa mga awit verse 9, di ba? Sabi niya, okay, verse 10 na lang. Walang kasamaang darating sa iyo. Walang parusang lalapit sa tolda mo. Kumbaga, walang masamang mangyari sa iyo. Bakit? Kasi ang Panginoon, ang siya magdadala ng kanyang anghel, di ba? Upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Ibig sabihin, pwedeng dalawang kahulugan. Para ikaw, masunod mo yung utos ng Diyos. Kasi yan ang isang pag-iingat ng Panginoon sa atin eh. Masunod natin ang kanyang kautusan, kanyang salita. And then pangalawa, protection mula sa panahon kasi nila, dito, okay, babalik tayo, exegesis. Sa panahon nila, ano ba yung mga kaaway nila? Ano ba yung pwedeng magbigay ng sa kanila, ng sakit or something? Di ba, yung mga ibang bansa, kasi pwede silang atakihin. Di ba, yung mga kaaway nila, kasi nga, pupunta sila sa Promised Land, makikipaglaban sila sa Canaanites, sa Jebusites, sa Perizzites. Di ba? Easy. Pwedeng dalawa yung maging kahulugan. Pero ang anghel ng Panginoon ay siyang mangunguna. And then verse 12, sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong paa. So, titingnan niyo po, di ba, yung salitang ginamit dito, matisod. Matisod. Ano ba ibig sabihin ng matisod? Siguro ang sa pag-ano ko ngayon, sa pagbabasa, ang pinapakita dito is yung malihis sa kautusan ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, makita nyo, one of the ministry ng anghel talaga is, di ba, na napag-usapan natin yung work din ng anghel. Mababasa nyo yan sa Hebrews chapter 1, verse 16. Okay, para lang natin, open nyo, Hebrews chapter 1, verse 16. Ay, hindi pala, chapter 1, verse 2 ata, chapter 2 ata, chapter 2, verse 16. Okay, tama, chapter 2. Hebrews chapter 2, verse 16, anong sabi dyan? Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Sorry, hindi pala ito. Wait lang po, nagkamali ako. Baka chapter 1 yun eh. Verse 14. Tama pala. Chapter 1 pala, sorry. Okay. Verse 14, yes.
Para mag-gets nyo po yung sinabi sa verse 14, basahin natin yung 13. Hebrews chapter 1, verse 13. Ngunit, kanino sa mga anghel? Okay? Sinabi niya, kailanman maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. By the way, yung konteksto po ng Hebrews 1, pinapakita po dito yung na ang Panginoong Hesus ay higit sa mga anghel. So, ang huling statement dito ng author ng Hebrews, sabi niya, ngunit kanino ba sinabi sa mga anghel na maupo ka sa aking kanang kamay? Parang pinapakita dito, may sinabihan ba ang Ama sa mga anghel na sila'y uupo sa kanyang kanang kamay? Di ba wala? Ang sinabihan nito sino? Di ba ang Panginoong Hesus? And then sa verse 14, sasabihin niya kung ano ba yung ginagawa ng mga anghel. Hindi ba silang lahat, mga anghel ang patungkol dito sa verse 14 ha, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain? Ano yung banal na gawain na yon? Na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga nagmamana ng kaligtasan. You see? Sila yung sinugo ng Diyos upang maglingkod sa kapakanan nino ng mga magmamana ng kaligtasan. Sino yung mga magmamana ng kaligtasan? Taas yung kamay. Di ba? Tayo. You see, yun yung work ng angels. Kaya, in which, mababasa nyo dyan sa Exodus 23:20 at sa Psalm 91, very connected. Di ba? Susuguin ng Diyos yung anghel para gabayan tayo. Inaintindihan nyo na po ba? So, ang haba ng ating discussion sa Psalm 91, no? Pero mahalaga yon kasi para makita nyo po, again, ano yung pinapakita dito sa atin, ang kahalagaan ng Bible reading. You see? Ang kahalagaan din ng pag-aaral talaga ng salita. Kasi nga, makikita nyo dito na ibang-iba ang pagkagamit ng diablo sa verse. Di ba? Ang ibig sabihin kasi ng verse na ito is yun nga, yung gagabayan sa lakad, sa pamumuhay. Ito naman si diablo, ginamit niya saan? Punta tayo sa taas, tumalong ka, tapos yung mga anghel, susuguin niya. You see, very different. Di ba? Ibang-iba po, di ba? Naintindihan niyo po ba? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Nag-gets niyo po? Di ba ibang-iba? Ibang-iba yung pagkagamit. So, kaya nga sinasabi ni Kuya, tama po yung sinabi ni Kuya, pag mali po ang interpretation ng scripture, hindi po yan scripture. And itong ginagawa dito ng diablo, hindi po yun biblical. Tingnan nyo, yung sinabi niya galing sa Bible. Pero yung sinabi niya hindi biblical. In which yun po ang laging sinasabi ng maraming mga hindi nakakaunawa ng salita ng Panginoon. Biblical naman itong ginagawa namin Di ba? Pero hindi biblical kasi hindi talaga yun ang ibig kahulugan. Naintindihan niyo na po ba mga kapatid? So again, maging maingat po tayo sa mga katuruan na hindi biblical. Kahit na galing yan sa Bible, basta mali po ang interpretation, hindi yan biblical. Ang tanging biblical lamang is kung ano talaga yung kahulugan ng nagsulat nito. At sino ba nagsulat nito? Siyempre, ang ating Panginoon. Ang Diyos, Espiritu. Diba? Ang may akda nito is the Holy Spirit. The truth. Tindihan niyo na po yun? So, clearly, itong ginawa at itong sinabi po ni Satanas, wrong interpretation. Eisegesis kasi ito yung ginamit ng diablo, eisegesis po yon. Ngayon, tinama natin, nag-exegesis po tayo. Diba? So nakita na natin kung ano yung tamang kahulugan ng salita. So ngayon, bago magtapos, tingnan natin, ano yung naging tugon ng Panginoong Hesus. Okay? So, tingnan nyo, ginamit ni Satanas yung verse na yon upang i-test ang Panginoon. Diba? Upang i-test ang Panginoon. Yun po yung kasalanan dito. Yung iti-test mo ang God. Ryle, ano bang ibig sabihin ng i-test ang God? Yun naman yung tanong. Kasi di ba pwede nating sabihin, do not test the Lord. Actually, yun yung sagot ng Panginoong Hesus Di ba? Balik tayo, no?
Tingnan niyo yung sagot ng Panginoong Jesus. Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. So anong ibig sabihin ng tinutukso mo ang Panginoon mong Diyos? Kasi madaling sabihin eh. Actually, very clear yung temptation dito eh. Kung tinututuksohin mo ba yung Panginoon, itetest mo ba ang Panginoon, di ba? Very clear yung sin if you test the Lord. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin anong ibig sabihin ng do not test the Lord? Di ba? Ano ibig sabihin ng wag mong itetest si Lord? Huwag kang magtanong. Do not test eh, no? So, ano ibig sabihin ng do not test the Lord? Sige nga mga kapatid. Kailan ba natin tinetest ang Lord? Anong mga situation yung tinetest natin ng Panginoon? Yun yung tanong eh. Kasi alam na natin yung temptation eh. Do not test the Lord. That's a temptation. If you test the Lord, that's sin. So do not test the Lord. Now the question, anong ibig sabihin ng do not test the Lord? Yung pagsubok sa Panginoon, pagpapakita ito ng mga taong hindi naniniwala, no? Ito yung mga taong patay. Okay, so may nasabi si Daddy, yung parang hindi naniniwala, no, na tunay ang Diyos, parang ganon. So actually, component po yun ng sagot. I mean, kasama dun yun sa sagot. Pero, yun nga po, it's one of my, ito talaga, isa na talaga siguro ito sa mga layunin ko, no, na maging malinaw yung bawat salita talaga sa atin. I mean, ibig ko sabihin yung very words talaga. Tulad nito, do not test the Lord. Ano ibig sabihin nun? Kaya kasi, lagi ko din naririnig si Paul Washer, marami daw mga preachers, sasabihin nila, pag nagpipreach sila, love the Lord with all your heart. Pero pag tinanong mo, anong ibig sabihin ng love the Lord with all your heart? Di ba? May mga bagay na madaling sabihin natin, pero hindi natin alam anong ibig sabihin. Di ba? Ito yung isa sa mga bagay na yun. Anong ibig sabihin ng do not test the Lord? Di ba? Okay, wag na natin patagalin. Paano natin ito sasagutin? Well, again, answer, i-explain natin yung verse sa pamagitan din ng salita ng Panginoon. Yun lang talaga. Siya yung mag-i-interpret niyan, hindi tayo. Okay? Ano yung hint natin? Sabi ng Panginoong Jesus, nasusulat din naman. Nasusulat din naman. So, ibig sabihin, merong reference. Di ba? You see? Merong reference. Nasusulat eh. Okay. Saan ba to? Saan to naisulat? Kasi yun yung magiging guide natin para maunawaan ano ba yung konteksto nitong sinabi ng Panginoong Jesus. Di ba? So, saan to manggagaling? Matthew 4:7. Ito naman ay makita natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Okay, so punta tayo sa Manila. Deuteronomy chapter 6 verse 16. Let's go. Diba, Deuteronomy. Two minutes na lang, no? Sige lang. Alam ko naman na okay lang sa inyo mag-extend. Kahit 2 oras pa yan, no? Okay, Deuteronomy chapter 6, verse 16. Ano ba sabi dyan sa Deuteronomy chapter 6, verse 16? Okay. Now, ito po yung kagandahan, no? Kasi kung babasahin niyo po sa Deuteronomy 6:16, ano mapapansin niyo? Basahin niyo na lang din yung 15 tsaka 17 para maano niyo, ano bang nangyayari dito sa Deuteronomy 6:16. Basahin niyo na lang din po yung 15 tsaka 17.
So, kung babasahin natin, okay, basahin ko po yung 15. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Diyos. Baka ang galit ng Panginoon mong Diyos ay mag-alab-laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Verse 16, huwag ninyong subukin ang Panginoon yung Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa kanya sa masa. Verse 17, masikap ninyong ingatan ang mga utos ng Panginoon yung Diyos at ang kanyang mga patotoo at ang kanyang mga tuntunin na kanyang inuutos sa inyo. So, nung mapapansin nyo dito sa Deuteronomy chapter 6, mapapansin nyo dito, iba't iba yung sinasabi. Di ba? Di ba sa 16, sa 15, parang reminder. Di ba? Sa verse 15, parang reminder, di ba? And then sa 16, utos. Then sa 17, utos ulit. So, kaya nga sabi ko sa inyo, yung Deuteronomy po is, compilation. Diba? Compilation ng mga utos na nagmula doon sa Exodus hanggang sa Numbers. Ngayon, kung dito tayo titingin sa Deuteronomy 6:16, hindi natin magigets yung konteksto. Kasi nga, inano na lang siya, ipinasok-pasok na lang eh. Diba? Naintindihan niyo po, kapatid? Pero, huwag kayong mag-alala. Meron na naman tayong hint. Ano yung hint na yon? Huwag ninyo subukin ng Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa masa. So yun yung hint natin sa masa. Ano ba nangyari sa masa? Di ba? Ang kagandahan ng salita ng Panginoon. Ano nangyari sa masa? Ngayon, kung ikaw, binasa mo yung nagbabasa ka, nagba-Bible reading ka, maalala mo agad to. Ay, di ba yun yung ano? Di ba? Kagandahan ng pagbabasa ng Bible. Hindi pagbabasa ng comments, ng post, ng kung ano-ano. Okay? You see? So, ano nangyari sa masa? Saan ito makita? Yung sinabi ko kanina. Yes. Anong verse yun, Dad? Exodus 17. 17. Very good. 7. Punta tayo sa Exodus 17, verse 7. Ayun. O, dito na natin magigits. Exodus, ano yun, Dad? 17, no? Verse 7. Verse 7. Ayan. Okay, medyo wala na tayong time, so bibilisan ko na lang. Exodus 17, verse 7. Now, ganito po ang nangyari dito, no? Basahin ko yung verse 7. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa, ayun, di ba, Masa, at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kaligatnaan natin o wala? O bakit nila ito nasabi? Okay, maganda na basahin natin yung verse 1 hanggang 6, pero assignment ko na lang po yan sa inyo. Isa-summarize ko na lang kasi wala na tayong time. Ano ba nangyari dito? Ito po yung time na nanghihingi sila ng tubig. Kasi nga wala na silang mainom. And ito ata yung, okay, actually, pangalawang beses na po ito nangyari. May una na pong beses na nangyari na humingi sila ng tubig. So you see, ang kagandahan ulit ng Bible reading. Okay, pangalawang beses na po ito. Kaya lang, itong pangalawang beses na ito, dito sa 17, nagalit na po si Moses. Dito na po niya hinampas yung bato. Okay? And then umagas yung tubig. Ito po yung dahilan bakit hindi po nakapasok si Moses sa Promised Land. Ito po 'yun sa chapter 17. Okay? Now, paano nila sinubok ang Panginoon? Kasi nga 'di ba humihingi sila ng tubig. And then ang puso po nila is ano? Ang puso po nila is, totoo ba na may Diyos? Kung may Diyos, bigyan mo kami ng tubig. You see? Okay? Kung may Diyos, sige, Dad. Nag-doubt sila. Yes, nag-doubt sila. And then, parang nagiging katibayan nila na ang Diyos ay tunay na nasa kanila, kalagitnaan nila, is yun nga, yung bigyan mo kami ng ganito, bigyan mo kami ng ganito, gawin mo ito kung tunay ka talaga. Okay? So, ang ibig sabihin po, pag sinabi po natin, do not test the Lord, ay related siya sa pagda-doubt. You see? Na hindi ka naniniwala na may Diyos kung hindi niya gagawin itong isang bagay na ito. Yun pong ibig sabihin ng huwag niyong i-test ang Lord. Kasi nga,
kapag tinitest mo na si Lord, ibig sabihin, ikaw ay hindi nagtitiwala sa Kanya. You are doubting the Lord. You are doubting the reality that there is God. You see? Unbelief. Related siya sa unbelief. So kung tunay ka, Lord, bigyan mo kami ng tubig. Kung tunay ka, bigyan mo kami ng fried chicken. Diba? Ganong bagay. Naintindihan niyo po yun? So ano po yung nangyari? Balik tayo sa Matthew 4. Ano nangyari dito kay Satanas? Diba sabi niya, kung anak ka ng Diyos, diba? Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka. So siguro maisip nyo dito, hindi naman tinetest kung tunay ba ang Panginoon. Makakatulong sa atin yung unang temptation. Diba? Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Ang tao ay nabubuhay sa bawat salita ng Diyos. So, parang nangyari doon, okay. So, kung ano pala ang kalooban ng Diyos, O sige, kung tunay ang Diyos mo, parang ganito yung nangyari yung transition. Kung tunay ang Diyos mo, magpatihulog ka. Kung tunay siya. Kasi sabi ng Diyos mo, ano ang kananghel? Papadalan ka ng anghel, tapos iingatan ka. O sige nga, kung tunay siya, tumalong ka. Kaya anong sagot ng Panginoong Hesus? Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kasi nauunawaan ng Panginoong Hesus kung ano yung ginagawa ng kalaban. Tinitest niya ang Panginoong Hesus na kung tunay talaga yung Diyos mo, sige, magpatihulog ka. Kaya yun ang sagot ng Panginoong Hesus sa verse 7. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kasi dito clearly, hindi nagda-doubt ang Panginoong Hesus na tunay ang Diyos. Pero yun ang gustong temptation na ginagawa ni Satanas. Alam niyo po kailan yun nangyayari sa atin? Example, bigyan ko lang kayo ng example. The Lord will provide. So Lord, kung magpo-provide ka, hindi na ako mag-aaral. Kasi the Lord will provide. Lahat ng kailangan ko, hindi na ako mag-aaral. Di ba? Sige, minsan ganito rin tayo. Sige, magpagawa tayo ng building, church building. The Lord will provide. Yan, that's example of testing the Lord. Okay? Yan, maging maingat tayo doon sa yung iniisip natin na faith na naniniwala ako na magpo-provide si Lord. No? Actually, that's example of testing the Lord. Okay? So, ayun, wala na tayong oras no? So, maganda sana na maano natin. Pero, naging malinaw na po ba sa inyo? Do not test the Lord. Kaya, tsaka ganito rin, no? Yun nga, nakikita natin sa movie, Lord, kung tunay ka, pagalingin mo tong anak ko. Yung mga ganong bagay, no? That's testing the Lord eh. Pero ano bang tama? Ano bang tama? Lord, for example, mamamatay yung mo. Ano bang tama? Diba, mali yung sabihin na, Lord, kung tunay ka, pagalingin mo. Ang tama is, Lord, pagalingin mo siya, pero kung ano pong kalooban mo, yun po ang mangyayari. Praise the Lord. Mamatay man siya or mabuhay, salamat sa Panginoon. Yun ang pagpananampalataya sa Panginoon. Diba? So okay, doon lang po muna tayo magtatapos. So sana po naging malinaw po sa bawat isa yung pangalawang temptation. Okay? At sana nakita nyo po yung paano dapat tayo nag-aaral ng salita. Okay? Sana nakita nyo rin po yung importance ng Bible reading. So, patuloy po kayo magbasa. Sige, Dad. Dapat isang chapter lang. Ano isang chapter lang? Isang chapter lang a day? Lang mahirap kasi yung 3, 4. Diba? Hindi, depende. Sa akin kasi, Dad, basta maraming chapters binabasa ko. Minsan nga isang libro natatapos ko na isang araw lang or 3 oras lang natatapos ko na isang libro. Mas maganda siya para sa akin kasi mas nakikita ko agad yung kabuuan. Pero kung nahihirapan, sige, do it in your own pace kung ano po yung parang... Hindi, kasi minsan yung reading lang talaga. Walang... Hindi, okay. Ano kasi yung halimbawa, 3 chapter o 4,
Basta, basa lang ng basa. Oh, Parang di talaga. nakikita ko, parang hindi siya, Ah, kumbaga, pagkatapos namin magbasa ng 4 na chapter, wala man kaming, hindi kasi, Dad, yung reading lang talaga. Just read it. Hindi mo kailangan, ito, yung ginagawa natin dito, ano to eh, study talaga to eh, hindi to reading ginagawa natin. Yung reading, inaalam mo lang yung story. Kumbaga, reading with comprehension na yung ginagawa. For example, nagbasa ka sa Exodus, si ano pala, no, nilabas niya sa ano, tapos napunta siya sa Mount Sinai, nagalit siya, pinababa siya ng Panginoon kasi yung mga gumawa na ng golden calf, kaya nagalit siya, no, tapos yun lang, parang yun lang ginagawa natin sa reading. Inaalam lang natin yung story. Pero hindi natin siya kumbaga nilalaliman yung tulad ng ginagawa natin sa ngayon. Iba po yun. Kaya mas maganda sa reading, tuloy-tuloy. Kasi pag ginawa mo 1 chapter a day, medyo mahirapan ka makuha yung story. Pero kung tuloy-tuloy mo yan, huwag kang magbabase sa chapters. Basahin mo lang, ito pala nangyayari na dito. No? Ayun, ako nakita ko yung kagandahan niya. Napakaganda talaga. Laking tulong niya talaga. Oo. So, nagba-Bible reading pa po ba kayo, mga kapatid? Ha? Bible reading. Sige, patuloy niyo lang po 'yan. Story lang, Dad. Ang kailangan lang diyan, nako-comprehend mo lang. Kumbaga naunawaan mo lang yung story. Story kasi 'yan eh. Kahit hindi mo muna anuhin, no? Ayun lang. Sige, okay lang 'yan, Dad. Sige po, dito muna tayo magtatapos. Kasi ay, sabi nga ni kuya mo, okay lang daw ngayon yung individual na Bible reading. Kasi ang ano naman no, nakagandahan, kasi meron tayong Bible study naman. Yan ang sabi ni kuya mo. yung apps na inano ni Jello, parang may, kumbaga, pinaka-record na yun. Daily. Yung inano ko sa'yo, Ren. Apo. Bali, ano na talaga, nasa sa inyo paano nyo i-record yung tulad ko, may recording din ako. Eto, pakita ko. Tulad niyan. Ito naman yung akin. Ayan. Every tinicheck ko lang pag tapos na ako sa chapter. Ayan. So, sa Old Testament, 51%. Nakakahap na ako. 50% na ako sa Old Testament. So, yun lang. Basta click nyo lang. Nasa sa inyo na paano nyo i-record. Okay? Sige po, dito muna tayo magtatapos. Basta reading comprehension lang po yun. Alamin mo lang yung story. Yun lang yung goal ng reading natin. Okay, let us pray, no? O Diyos, maraming salamat po sa iyong po mga itinuro ngayon at pagpapakita sa amin ng kahalagahan ng patuloy na pagbabasa, pag-aaral ng iyong salita at kung gaano kahalaga din ang maingat na pag-aaral nito at kung gaano kahalaga ang mamuhay talaga na naayon po sa iyong salita. Salamat Panginoon dahil kami ingatan mo. Nandyan ang mga anghel na siyang tumutulong sa amin at lalong-lalo na ang Espiritu Santo na ipinagkaloob mo at ang bagong puso na ibinigay mo din sa amin, O Diyos. Salamat Panginoon dahil lahat ng biyayang espiritual ay pinagkaloob mo sa amin kung kaya't kami ay nagagalak sa mga espiritual na bagay at naunawaan ng mga bagay na nagmumula sa sangkalangitan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Lord, salamat sa paalala sa amin na wag mawala ng tiwala sa iyo, O Diyos, na to the point na darating sa pagtutukso or pagtetest kung tunay ka. Salamat, Panginoon, dahil hindi na yun mangyari sa amin, dahil naunawaan namin na ikaw ay tunay at kami ay nagtitiwala sa iyo dahil ikaw ay tapat na Diyos. Kahit na may mga bagay na hindi magandang nangyayari sa aming buhay, alam namin na ikaw may akda nito
at ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas upang mapagtagumpayan ito para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you. Pati sa nanonood sa online. Tita Bing, thank you. Tito Che, bye-bye. Ate Arshan and everyone. Bye-bye. I once was lost in darkest night.